Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Zero out na ang budget ng Office of the Vice President. Kamara ayaw bigyan ng budget si Vice President Sara Duterte. Utak sa kalokohan ay itinurong itong si House Speaker Tambaloslos Romualdez. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang Office of the Vice President ay talagang inubos nga ng Kamara ang kanyang budget. Dito nga natin makikita mga kaibigan ng mga paratang ng Quad Committee na binubuo ni Abante, Castro Manuel at Tambaloslos na ibinibintang dito kay Vice President Sara Duterte kung saan daw at tinatanong kung saan daw napunta ang budget nila. At dito nga natin makikita na ibinulgar ni VP Sara na kinamkam or kinuha pala or kaya binulsa nitong Quad Committee or ng mga ilang kongreso sa House of Representatives ang budget na dapat nakalaan dito sa ating Vice Presidente at sa kanyang opisina. Dito nga natin makikita mga kaibigan ng mga gawaing ito ay ginagawa ng ating mga katiwalian or mga tiwaling or tiwalag, mga tiwaling mga kongreso upang maibintang dito kay Vice President Sara Duterte, pati na rin ang kanyang confidential fund na naging usap-usapin din kamakailan or nung nakaraang buwan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Vice President Sara Duterte talaga ay walang kinuhang budget ni piso dito sa Kamara or wala man lang naigastos dahil nga mga kaibigan ay hindi naman po nag-release or ayaw i-release ng Kamara ang kanyang budget or ang kanyang nire-request na budget para sana sa kanyang opisina. Para nga sa buong detalye, panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Ang ating comment section naman din po ay bukas para sa inyong mga komento at para sa inyong mga opinyon at para na rin sa inyong mga hinaing. Huwag pong kakalimutan na as resident or as citizen of this country, your opinion matters. Maraming salamat po and may God bless the Philippines. Sinagot na po ni Vice President Inday Sara Duterte sakasakaling bigyan siya ng zero budget. Sabi ni VP Sara, handa na kami dyan. Handa na kami sa zero budget na yan. Wala kaming pake sa inyo. Kayong mga takang kongreso, kung yan lang talaga ang i-approve ninyo, dahil inggit kayo, sinabihan na nga kayo, nilatag na ni VP Sara yung proposed budget, hindi pa rin kayo makakaintindi. Sinabi niya, kayo nang mag-decide dyan. Kung sa tingin nyo, bigyan nyo ng piso budget, hindi naman yan para kay VP Sara. Remember mga taga-kongreso, para yan sa taong bayan. Kung bibigyan nyo ng piso ang Office of the Vice President, insulto yan sa taong bayan. Because of the end of the day, lahat ng ibibigay nyong budget kay VP Sara, para yan sa taong bayan. So utak-utak rin ang isipin ninyo. O heto, pasok kayo. Ma'am, regarding naman po dito, kasi sa plano daw po nila ay bigyan kayo ng 0 or 1 peso budget ang OVP po. Kung sakaling mangyari po ito, ano ang magiging hakbang po? Pero remember hindi imposible yan. Possible talaga na mangyari yan na piso lang ang i-budget sa kanya. Dahil yung iba dyan, mga onion skin. Di ba? Si Zaldico, nagagalit. Remember, si Zaldico, hindi niya direktang sinagot ang mga issues na ibinabato ni VP Sara. Okay? What he did was, yung mga kasalanan raw ni Duterte, ganun, ganyan, ganyan. Lumihis ka sa issue, sir. Stick to the issue. Kung ano yung sinabi ni VP Sara patungkol sa inyo ni Romualdez, yun ang sagutin mo. Diba? Stick to the issue. Ngayon,
Dahil nagagalit kayo kay VP Sara, kung bibigyan nyo ng piso budget na, hala, kayong bahala. Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice Imagine that, 1 piso. Oh, kung piso ang budget, ako na lang magbibigay. President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Imagine that one. Yan ang tunay na may malasakit sa taong bayan. Kahit raw piso ang ibigay na budget para sa kanya, still na magtatrabaho siya. Oh, hindi ba yan insulto sa inyo mga taga-kongreso? Kayong mga representatives dyan, mga iilan? Hindi naman lahat ha. Yung mga mahilig lang kumestyon ni VP Sara. Hindi ba kayo nahihiya? Kung sakasakaling bigyan nyo ng piso na budget, magtatrabaho pa rin sila. Utot nyo. Oh. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake, kaya kami tutuloy-tuloy lang. Oh, alam ni VP Sara, handa ang mga tao ni VP Sara at si VP Sara, handa sila. Kung piso ang budget, alam nilang lahat na isa ito sa mga atake ni Romualdez. Alam niya, wag na tayong magbulahan dito. Ang kalaban po ni VP Sara, ang number 1 na kalaban ni VP Sara, si Martin Romualdez. At sino yung nagpasipsip ni Martin Romualdez, yun rin ang magiging sagabal po sa pagiging Vice President ni VP Sara. Di ba? Nakakahiya sila. Piso lang ang budget pero tuloy pa rin. Oh. Alam nila, ganyan naman talaga ang politika. Kaya, mahirap umunlad ang ating bayan dito sa administrasyon na ito dahil sa mga taong ganyan. Kunin kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Madam Vice President, panghuli na lang po, no? Sa kabila po ng nararanasan ninyo na pag-atake, kaliwat kanan, at ang kalagayan po ng ating bansa, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Mensahe ni VP Sara, sa sobrang atake, halos na nga hindi siya nagpapa-apekto dito sa mga atake laban sa kanya. Kung ano-anong mga bintang patungkol sa confidential funds na wala namang katuturan, binigay na ni VP Sara ang lahat. At sabi pa nga niya, itong patungkol po sa confidential funds, may 3 po na kaso na ito. Meaning to say, she doesn't have to answer that one anymore in the Congress. Kasi doon niya yan sasagutin sa mga kaso na ibinabato sa kanya. Di ba? Paulit-ulit na lang tayo. Kasi gusto nila ma-video in media. Pero sorry, matapang itong leader na ito. Matapang si VP Sara. Kaya nga, sabi ng taong bayan na itong si VP Sara will be the future president of the Philippines. Ang layo ni PBBM. Tama nga yung sinabi ni former President Duterte na weak leader si PBBM. Pero itong si VP Sara, Vice President pa lamang, pero ang tapang-tapang. Ganito ang dapat maging leader. Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Di ba? Tama si VP Sara. Alam niya
na ganyan talaga ang pattern. Ano ba ang pattern? Halos naman siguro lahat ng nagdaang vice presidente, gigipitin yan ng Kongreso. Dahil ang sa Kongreso, alam na natin yan na ang daming sip-sip talaga ng mga representatives at mga congressman. Kasi ang House Speaker dyan, dapat sila magpasipsip. Takot silang walang budget. Diba? So kung ang House Speaker, dahil ang House Speaker, posible rin yan na tatakbong presidente. So, meron talagang kompetensya yan. Kasi, Vice President, yan nga ang sabi ko sa inyo, na si VP Sara at si PBBM, yung tandem ng Uniteam. So, understood na yan na if we want continuity in a certain administration, si VP Sara talaga ang susunod na maging presidente. Pero hindi. Meron pong isang tao na hungry for power. And alam nyo kung sino yan. Diba? So, ibig sabihin, manggagamit. Manggagamit. Hindi makahintay ba? Hindi makahintay. Na alam naman niya na hindi naman siya popular. Paano yan? Yung ayuda-ayuda ninyo? Do you think yun ang rason para iboto ka ng taong bayan? Hindi. Hindi ibig sabihin nagbibigay ka ng ayuda, malasakit na yun sa taong bayan. Hindi. Hindi. Nakikita ng taong bayan kung sino yung plastic na mga government officials at sino yung tunay na tumutulong. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo yan. Kasi wag nyo nang bulahin ang taong bayan. Kaya nga, sabi ni VP Sara, wag kayong magpaloko. Kayo dito sa aking channel sa Donmar TV, wag kayong magpaloko dito sa mga government officials na bibigyan na lang kayo ng ayuda. Tanggapin nyo ang ayuda. Dahil sa inyo yan, pera yan ng taong bayan. Pero remember these people na nagbibigay ng ayuda. Kung nagbibigay yan ng ayuda na walang relevance, nagbibigay ka ng walang dahilan, may ibig sabihin yan. Kasi ang ayuda po, nung time po ni former President Duterte, namimigay ng ayuda ang government, ang administrasyon, dahil wala na talagang pera ang taong bayan kasi walang trabaho. So may reason yon. Ngayon, gumagana naman ang ating takbo ng ating mga businesses. Wala namang lockdown. Bakit mamimigay ng ayuda? Kung yung mga ayuda na yan, kung direkta natin yung ginawa ng mga bagay, kagaya ng mga sobrang mahal ng bigas natin, ibigay nyo dun. Mag-produce kayo ng mabilisang pag-produce ng bigas para hindi na tayo aangkat sa mga dayuhan. Diba? Ganon yung gagawin nyo. Hindi yung ayuda, parang nasa game show. Sus, nakakahiya kayo. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap ng mga pamilya. Correct. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. Pero ang solusyon yan ni Romualdez, ayuda. Solusyon ni Marcos, ayuda. Huwag na tayong magbulahan. Umiikot na kayo sa Pilipinas ng ayuda-ayuda. Di ba? Kailangan tayo, kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema ng bayan natin. Di ba? Yan ang totoong problema natin sa bayan. Yung ayuda na yan,
1 week, 2 weeks, wala na yan. Ubos na yan. Ang tanong, yan ba ay tunay na pagtulong? Umaasa na lang ba tayo sa ayuda? Hanggang ayuda na lang ba tayo? Kasi sometimes, yung pamimigay nila ng ayuda, nakaka-insulto na. Nakaka-insulto na to the point na yan na lang ba talaga ang tingin nyo sa taong bayan? Bigyan ng ayuda? Pero sila, marangya, mga ang yayaman ng mga ito, itong mga congressman na ito, mga mayayaman. Pero tayo, bigyan ng ayuda yan, okay na yan sa taong bayan. Sometimes nakaka-insulto, di ba? Bakit hindi nyo gawin na tulungan ang taong bayan na to have a decent lives? Yung disenteng pamumuhay na hindi na umaasa sa ayuda. Yun ang bigyan yung pansin, sir. Kayong mga nasa kongreso. Yun ang dapat nating tutukan. Insulto yun na laging binibigyan ng ayuda. Parang ipinamukha nyo sa taong bayan na talagang pobre talaga ang taong bayan. Umaasa na lang sa ayuda. Huwag ganun, sir. These poor people, improve their lives. Kung totoo kayong nagserbisyo sa taong bayan, improve the lives of the Filipino people. Hindi yung pinamukha nyo talaga na pobre talaga sila by giving them ayuda. Huwag ganun. Give them a brighter future by paano? Maglagay kayo ng daming trabaho. Yan ang katotohanan. Gutom sila kasi naubos na yung ayudang ipinamimigay nyo. Gutom sila kasi wala silang trabaho. Gutom sila kasi ang bansang Pilipinas, ang mga pobre lalong naging pobre. Ang mga mayayaman lalong yumayaman. Look at these OFWs now. They are sacrificing sa kanilang sarili na magtrabaho sa labas ng bansa. Alam niyo ba kung bakit? Wala na silang makukuha dito sa bansang ito. Kaya doon sila nagtrabaho. Namimiss nila ang kanilang pamilya. Sinakripisyo nila na malanghap nila ang presence ng kanilang mga pamilya. Itong mga OFWs natin, sa totoo lang, Martin Romualdez, atat na ito na makabalik sa Pilipinas, na makapiling ang kanilang pamilya. Pero wala silang choice. Dahil itong bansang ito, kung sa Bisaya pa, walay pulos. Remember, sa panahon po ni former President Duterte, ang daming mga OFWs na umuwi sa Pilipinas dahil naging maganda ang ekonomiya ng bansa. Ngayon, halos nga ayaw na nilang umuwi dito sa bansa natin. Kaya, kayo, Martin Romualdez at taga-Kongreso, ang una nyong iisipin kung paano ninyo palalaguin ang ekonomiya ng bansa. Paano ninyo gawin na yung standard way of living, yung mga sweldo, tataas na hindi maaapektuhan yung ating ekonomiya? Di ba? Kawawa yung ating mga OFWs natin. Mas pinili nila na maging maganda ang buhay ng kanilang pamilya by sacrificing themselves na magtrabaho doon sa labas. Kaya yung ayuda nyo, wala yan. Okay yung ayuda kung merong pandemya, pero ngayon, sir, baka tuloy iniisip ng iba, yung ayuda na yan para yung in preparation yan sa eleksyon para matatandaan sila. Di ba? Kaya, bakit hindi kayo makapaghintay? Pagkatapos na maging presidente si VP Sara, saka kayo magtumakbong presidente.
Oh, bakit kailangan yung siraan si VP Sara para lang manalo kayo? Nagtatanong lang kami. Bakit gigipitin nyo? Bakit kailangan yung ipahiya in front of the media, in front of the hearing si VP Sara? Tanungin nyo ng questions na hindi naman umubra dahil hindi kayo pinansin. O yan, sinagot yan ni VP Sara. Ano ang masasabi mo dito sa Kongreso, mga representatives, na tanong ng tanong patungkol dyan sa budget mo? O heto, pasok. Madam Vice President, it seems na there's this great plan against you talaga to destroy you. And speaking of plan, kasi during the budget hearing po, may nagsabi kasi doon ng let's stick to our plan. And you also called that person. Let's stick to our plan. Sino ang nagsabi niyan? Si Kimbo. Oh. Yan ang sabi ko sa inyo. Ha? Yung bibig natin, sometimes, maslide sa bibig natin ang mga plano. Obvious naman eh. Ang plano nyo na pahiyain ang ating Vice Presidente. Kaya sabi nga ni Marcoleta, you may not like our Vice President. You may not like the presence of our Vice President. You may not like the kind of answer sa ating Vice Presidente. But we have to respect her. You have to respect the office of the Vice President. Hindi sunog kayo, napahiya kayo. Po. Ano po, can you po share about this po? Ano ba tong plan talaga nila during this budget hearing? Oo. Doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation. Kumbaga, VP Sara, handa na silang bugbugin ka ng questions. Meron na silang nakahanda na script na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon. Basta mahaba ito. Hindi ko Ay, matutuklasan talaga yung mga kabalastugan. Yamari, hello po. Di ba? Mapapansin niya. Huwag niyong lukuhin itong babaeng ito. Dahil hindi ito magpapatalo. Basa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya ng mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final Correct. na audit. Delicate So kung makita yan. mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan at atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President. Kaya nga, we are talking here about the 2025 budget of the OVP. Bakit ini-insert yung confidential funds na yan? Na jutang inang confidential funds na yan. Until now, hindi pa rin sila makamove on dyan. Sinagot na yan. May 3 kaso na yan. 2025 budget proposal, kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso. 3 pa nga ang kaso Correct. sa Supreme Court. Matagal nang pinapa-audit nila at nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya makikita ninyo kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong House budget hearing noong August 27. Meron silang plano na gamitin yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. Oh, correct. Grabe. Hindi ba kayo nakokonsensya? Sira kayo ng sira sa isang tao?
para lang sa tingin ninyo matatalo siya? Alam nyo, old style na yan eh. Ha? Yung ginagawa ngayon ng Kongreso, old style na yan. Mananalo't mananalo itong si VP Sara. Wala na kayong magagawa dyan. Mahal yan ng taong bayan. Nakikita ng taong bayan ang ginawa ng kanyang tatay. Kahit anong paninira nyo sa war on drugs, pogo, kung anong isisira nyo, wala. May kakilala nga ako eh. May kaibigan ako, no? Sabi niya, ibang-iba talaga ang the way this government handle. Nako-compare talaga nila na ang layo. Dahil yung kay former President Duterte, very organized yung gobyerno ni Duterte. Tumaas yung moral ng mga kapulisan natin, di ba? Yung mga kalaban ng gobyerno, ang daming nag-surrender, di ba? Ngayon, konting ulan, baha kaagad kasi pinabayaan yung dredging. Pero nung panahon ni former President Duterte, grabe yun, nagtatrabaho talaga ang DPWH. Nililinis ang Manila Bay, nililinis ang mga Boracay. Di ba? Dahil po, yan ang tunay na may malasakit. Hindi lang sa taong bayan, pati sa ating kalikasan, may malasakit si former President Duterte. Dahil at the end of the day, kung yang kalikasan natin masisira, tayo pa rin ang balikan ng mga trahedya. Yan ang totoo, huwag na tayong magbulahan dyan. Okay? So kayo na, mag-comment, mag-react, anong masasabi nyo dito sa mga iilan nating mga representatives at kongreso. Bakit ginanyan nila ang budget ng Office of the Vice President? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan sa comment section. Okay, pakinggan natin si Hontiveros. Okay? Atat na siyang makita si Kibuloy. Okay, pasok! Madam Vice President. Itatakda po namin hanggat maaga ang susunod na pagdinig na finally haharap na si Apollo Kibuloy. Once matakda namin yung peso. So, masaya ka na? Masaya ka na ba, Hontiveros? Dahil nag-surrender na si Kibuloy at haharap siya sa inyo dyan sa Senado. So, masaya ka na, di ba? Ng susunod na pagdinig kay Apollo Kibuloy dito sa Senado, susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Marami kaming itatanong kay Apollo Kibuloy. Marami kayong itatanong kay Pastor Apollo Kibuloy. Walang problema. Kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito at paano isinet up na yung mga taong nirecruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso niya sa iba't ibang paraan. Diyan tayo. Yan ang hirap sa iyo, Hontiveros. Si Kibuloy po ay hindi pa convicted. Tandaan mo yan. Senador ka. Alam mo na si pastor, ang mga kaso na ilan dito ay na absuelto. Na-dismiss. Okay? Na-dismiss dahil hindi natuloy. Yung paghain ng kaso, hindi natuloy. Yun. Dismiss ba ang term yun? Hindi ko lang masyadong alam ang correct term. Pero, wag mong sabihin, oy, Liamari, maraming salamat sa 99 pesos. Kudos to Kong Marcoleta back to back with VP Sara. Ayan, maraming salamat, Liamari. Diba? I hope, Hontiveros, yun ang gagampanan mo. Do not be biased. Kasi the way sa pananalita mo, ginajudge nyo kaagad si Kibuloy na ginawa niya talaga itong mga akusasyon ng mga biktima na ito. Hontiveros, dapat ikaw, senadora ka, nasa gitna ka lang. Makikinig ka dito sa mga nag-aakusa at pakinggan mo itong akusado. Ganyan sana. Yung mga ipinalabas na statement ninyo,
Yan ang mga dahilan. Bakit takot na takot itong mga resource person ninyo na i-invite nyo dyan. Look at what happened to Alice Go. Kung aking i-analyze, sarili ko tong opinion, umiwas siya sa hearing dahil takot siya sa mga panggigipit dyan sa loob ng Senado. At sa tingin ko rin, itong si Pastor Apollo Kibuloy, handa naman siyang harapin ito lahat sa korte. Hindi dyan sa Senado. Pero you have to consider na humihingi ng tulong itong si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang seguridad. Dahil sa mga dayuhan na nangingialam. Pwede ba, Hontiveros, sa ganong paraan, maging patas ka? Magpapamedya ka, huwag mong sabihin na ginawa talaga niya ni Kibuloy, ganun, ganyan, sa mga pang-aabuso. You have the right to question Kibuloy, but you don't have the right para i-judge mo siya. Maglatag ka ng ebidensya na masasabi natin na guilty siya. Yung mga babae, pati yung mga menor de edad, pati yung ibang mga miyembro ng kingdom na mga lalaki pero pinagmalupitan din niya. Imagine that one. Yang mga sinasabi mo, saan galing yan? Ina-istorya. Di ba? Wala ka mang ebidensya, wala kang video, nakikinig ka lang sa mga sinasabi ng mga biktima. Oh, in respect to the victims, yes, papansinin natin yan. Pero huwag ka agad maniniwala, Hontiveros. Bigyan natin ng fair treatment. Ano ba yung tinatawag nating fair treatment? Makikinig tayo both parties. Sa tingin ko, namumulitika ka eh. Alam mo na si Kibuloy, malaking tulong ito sa mga Duterte. And I know you hate Dutertes. Kaya ba ganyan? Kaya nyo ba sa tingin ninyo may kasalanan na kaagad? Bakit? Yung convicted na congresswoman dyan, bakit hindi nyo pagtuunan ng pansin yun? Bakit until now, nandyan pa siya sa kongreso? Si Teves nga, hindi pa siya convicted, pero tinanggal na siya bilang kongresista. Pero itong isa nating congresswoman na convicted na, pero nandyan, nanatili pa rin. Uma-action pa rin dyan sa mga hearings. Di ba? Ako lamang po ay nag-o-observe bilang taong bayan. Sa tingin namin, sa ganong sitwasyon, that is very unfair to Teves. Di ba? Yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang Bakit mo nasabing pinipilit maglimos? Meron ka bang ebidensya? Ilatag mo. Pamumuhay, yung mga effectively inhuman trafficking niya sa Magbigay ka ng ebidensya. iba't ibang bahagi ng Pilipinas at Patunayan nyo. pati sa ibang mga bansa Patunayan nyo ang lahat ng akusasyon ng mga biktima. para ituloy din yung kanyang mga illegal activities. Oh.